Kamusta? Ating pag-uusapan muli ang mga bagay na patungkol sa mga sinasabi ng Biblia na makatutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos at ang hiwagyang nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Maraming tao galit sila sa Diyos dahil sa hirap ng kanilang nararanasan, problema na pilit sinusolusyonan at pagsubok na pinagtitiisan. Ito ba ang mga nabanggit? Ang Diyos nga ba ang gumawa? At kasama nga ba talaga ito sa plano ng Diyos na bigyan ang tao ng hirap, pagtitiis at pagsubok sa buhay niya? O kabaliktaran nito ang sagot ng ating pag-aaralan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tanong na, sa Diyos ba nagmula ang paghihirap na nararanasan ng tao? Basahin natin ang Genesis 1:31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. Sa pasimula pa man ng paglikha ng Diyos, nilikha niya ang mundo ng maayos at nakakawili sa kanyang paningin at sa paningin ng tao. Para sa kanyang paglikha, ang tao ay mabubuhay ng maayos at masagana kasama ang Diyos. Makikita natin na hindi nilikha ng Diyos ang sakit, problema, paghihirap at pagsubok nang likhain niya ang lahat na nakikita sa mundo. Dahil hindi ito ang plano ng Diyos na pahirapan ng tao, sapagkat siya ay mabuting Diyos. Ngunit, kung hindi ang Diyos ang pinagmulan nito, saan nagmula ang problema, sakit, pagtitiis at paghihirap sa mundong ito? Basahin natin ang Genesis 3:7. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama, at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang hubad na katawan. Pumasok ang paghihirap ng tao dahil pumasok din sa buhay niya ang kasalanan. Ito ang ugat ng lahat ng paghihirap na nararanasan ng tao. People suffer because people sin. Ang kasalanan ang naging instrumento upang malayo ang tao sa Diyos, na dapat tayong mga tao ay malapit sa Kanya. Dahil ang plano ng Diyos sa tao ay buhay na kasiyasiya at hindi ang paghihirap. Ang katangian ng kasalanan, una, ihiwalay tayo sa Diyos. Pangalawa, paghirapin ang taong nagkasala hanggang sa ika-4 na henerasyon. At ang pangatlo, ibulid tayo sa dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno, na huling hantungan ng mga makasalanang tao. Ang karamihan ng tao sinisisi sa Diyos ang nararanasan niyang di maganda sa buhay niya. Pero ang totoo, marami ang tao ang puro kasalanan ang ginagawa. Panlalamang sa kapwa, pagbibisyo, pagmamahal sa salapi, pakikiapid, kahalayan at marami pang iba. Kung kaya, marami ang nakakaranas ng buhay na di kasiyasiya sa mundong ito. Ito'y dahil din sa kagagawa ng tao na gumagawa ng kasalanan sa buhay niya, na di niya nakikita na siya ang dahilan bakit nasa hirap siya ngayon, o ng mga ninuno niya na kapwa din nagkasala na gumawa din ng kasalanan. Kaya marami ding mga bata pa lang ang dami ng pinagdadaanan na hirap dahil rin ito sa mga magulang na gumawa ng kasalanan. Kailangan nating maunawaan ito. Ang kanyang tuntunin at batas ay hindi dapat isiping kabigatan sa tao, kundi ito pa nga ang susi sa buhay na kasiyasiya, ngunit marami lang ang di sumusunod at di pumapansin nito dahil marami ang masaya sa kasalanan, na hindi alintana ang paghihirap na kayang ibigay ng kasalanan sa buhay ng gumagawa ng kasalanan. Parang enjoy now, pay later. Kaya ikaw na nanonood nito, mabuti ang Diyos at di nagmula sa Kanya ang hirap ng buhay. At binayaran niya nga ang kasalanan mo para ikaw ay magkaroon ng buhay na kasiyasiya sa mundong ito. Ang kailangan mo lang ay magsisi at talikuran ng iyong kasalanan at manampalataya ka sa Kanya na siya'y mabuting Diyos. Salamat sa panonood at God bless.